Well, mga kapopong, kumusta? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually kapag kasi ang dalawang bansa nag-aaway tulad ditong nangyayari sa Israel, ay actually still, mayroon pa ring batas na dapat sundin ang dalawang bansa na ito. Well, ang example lang nga nito kapag ang mga sundalo ay wala ng kakayahang makipaglaban, na as in na wala na silang mga armas, pagod at hinang-hina na talaga at gusto nang sumuko, ay dapat hindi na ito pahirapan pa ng grupong kalaban nito. Next example ay kapag mayroong awayan ang dalawang bansang nangyayari, ay dapat huwag nilang idamay ang mga civilian na wala naman talagang kinalaman sa gulo. Which is itong dalawang example na ibinigay ko sa inyo ngayon, ay mukhang kahit kayo mag-a-agree rin kung sasabihin kung hindi naman bihira lang naman talagang masunod yan. Yes mga kapopong, ito ngang international humanitarian law ang aking tinutukoy. Pero pagdating rin kasi sa paggamit naman ng mga uri ng armas, ay actually meron ring regulation o batas sa kung ano lamang ang pwedeng gamitin ng mga bansa. Which is ang una na nga sa mga example na yan walang iba kundi itong mga armas na mayroong chemical. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam o hindi pa nakakabalita, ay ang mga opisyales kasi ng Palestine inakusahan itong grupo ni Netanyahu na nagpalipad raw ito ng mga armas sa Gaza na mayroong white phosphorus substance o mga materials. Well, sa madaling paliwanag o sa madaling kwento, ay ang tinutukoy na nga dito ng mga opisyales ng Palestine walang iba kundi yung mga puting usok na bigla namang nag-spread sa ilang bahagi ng Gaza. At kung wala ka namang idea patungkol dyan sa armas na yan, ay actually kapag kasi ang mga tao nakalanghap niyang white phosphorus na yan, ay unti-unti niyang sinisira ang lungs o baga ng isang tao. Which is pagdating naman ng ilang panahon mauuwi pa yan sa pagkakaroon ng sakit ng mga taong makakalanghap niyan. Yes mga kapopong, ang mga ganyang uri nga ng armas mahigpit na ipinagbabawal na gamitin ng isang bansa. Pero itong akusa naman ng Palestine sa Israel patungkol nga dyan sa mga chemical na yan, ay idininay o itinanggi naman ng grupo ni Netanyahu at sinasabing wala silang anumang ginagamit na ganyan sa Gaza. Yes mga kapopong, hindi daw sila gumagamit ng ganyan. Ano ang masasabi nyo dyan? Anyway, ang next naman na pag-uusapan natin walang iba kundi itong mga cluster munition na armas. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay noong nagkaroon kasi ng away ang Israel at Lebanon noong taong 1982, ay alam niyo ba ang isa sa mga armas na ginamit ng Israel noon? Well, ito lang naman walang iba kundi mga cluster munition nga. At alam niyo ba sa kung saan gawa yung karamihan sa mga cluster munition na ginamit ng Israel noon? Well, ito lang naman walang iba kundi sa bansang Amerika. Anyway, ganito kasi ang armas na yan sa kung bakit bawal na bawal yan. Well, basically, ang loob kasi nitong armas na ito composed o naglalaman ng maliliit na uri rin ng armas na kapag bumagsak naman yan sa kalupaan nag-i-spread o kumakalat yan sa mga lugar na actually kahit hindi pa talaga yun yung target. Or in short kung gagamitin ito ng isang bansa, ay bahala na sa kung sino man ang tamaan niyang armas na yan, na dahil nga sa ganyan ang sistema niyang armas na yan, ay isa na nga yan sa mga ipinagbabawal ngayon na gamitin ng bawat bansa. Pero ang medyo weird kasi ngayon, ay alam niyo ba na noong mga panahon na medyo nauubusan na ng armas ang grupo ni Zelensky, ay alam niyo ba ang isa sa mga armas na ni-request nila kay Biden? Well, huwag kayo magugulat dahil yan lang naman walang iba kundi mga cluster munition ng mga armas. Which is binanggit naman ng side ng Amerika noon na effective daw kasi yung mga cluster munition na yan laban naman sa grupo ni Putin. Well, dyan nyo talaga malalaman na kahit ipinagbabawal pa yung mga armas na yan still meron at meron pa rin ganyan sa inventory ng military ng Amerika na baka ang hindi pa nga natin alam
baka mayroon ring ganyan itong sina Netanyahu. Pero ang tanong ay gagamitin pa ba ng grupo ni Netanyahu yan laban naman sa grupo ng Hamas? Well, kung papansinin nyo kasi ang situation ngayon sa Gaza, ay let's face the reality na ang tanging mission naman kasi ni Netanyahu makuha na lang yung mga kababayan nilang kinuha doon sa Israel. Pero in terms of labanan o revenge laban sa grupo ng Hamas, ay mapapansin nyo naman siguro na kaya nga unti-unting nagagawa ni Netanyahu ang ground operation sa Gaza dahil medyo kontrolado na nila ang sitwasyon doon, which is ang bawat kilos ng Hamas ay parang alam na rin ng grupo ni Netanyahu dahil na rin sa tulong ng intelligence ng Amerika. Pero ano nga ba ang matututunan natin sa video na ito? Well, ito lang naman matututunan at malalaman natin na totoong kahit mayroong pang mga organization ang bumuo ng mga kasunduan o mga resolution man yan patungkol sa mga bawal na gawin ng bawat bansa kapag mayroong away, ay still posible talagang mabaliwala yan na kahit ang isang malaking bansa kayang-kayang hindi sundin yan. Well, yan ba ang dahilan sa kung bakit tuwang-tuwa itong si Kim Jong-un sa paggawa ng mga armas nila ngayon sa North Korea? Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba tama o mali ba itong ginagawa ni Netanyahu sa Gaza ngayon? Well, alam kong magiging hati ang opinion nyo dyan, so i-comment lang ang iyong opinion sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!